Nang makatapos nga ng pananalangin si Salomon, ang apoy ay lumagpak mula sa langit at sinupok ang handog na susunugin at ang mga hain at napuno ng kaluwalhatian ng Panginoon ang bahay. At ang mga saserdote ay hindi makakapasok sa bahay ng Panginoon sapagkat napuno ng kaluwalhatian ng Panginoon ang bahay ng Panginoon. At ang lahat ng mga anak ni Israel ay nagsitingin nang ang apoy ay lumagpak, at ang kaluwalhatian ng Panginoon ay nasa bahay, at sila'y nangagpatira pa sa lupa, sa pavimento, at nagsisamba, at nangagpasalamat sa Panginoon, na nagsisipagsabi, sapagkat siya'y mabuti, sapagkat ang kanyang kaawaan ay magpakailanman. Nang magkagayoy, ang hari at ang buong bayan ay naghandog ng hain sa harap ng Panginoon. At ang Haring Salomon ay naghandog ng hain na 22,000 baka at 120,000 tupa. Gayon ang hari at ang buong bayan ay nagtalaga sa bahay ng Diyos. At ang mga saserdote ay nagsitayo ayon sa kanilang mga katungkulan. Gayon din ang mga Levita na may mga panugtog ng tugtugin ng Panginoon na ginawa ni David na hari na ipinagpasalamat sa Panginoon sapagkat ang kanyang kaawaan ay magpakailanman. Nang si David ay dumalangin sa pamamagitan ng kanilang pangangasiwa at ang mga saserdote ay nangagpatunog ng mga pakakak sa harap nila at ang buong Israel ay tumayo. Bukod dito'y itinalaga ni Salomon ang gitna ng looban na nasa harap ng bahay ng Panginoon, sapagkat doon niya inihandog ang mga handog na susunugin at ang taba ng mga handog tungkol sa kapayapaan, sapagkat ang tansong dambana na ginawa ni Salomon ay hindi makakaya sa handog na susunugin at sa handog na harina at sa taba. Sa gayoy ipinagdiwang ang kapistahan ng panahong yaon na 7 araw. Ni Salomon at ng buong Israel na kasama niya, ng totoong malaking kapisanan, mula sa pasukan sa Hamat hanggang sa batis ng Ehipto. At sa 8 araw ay nagsipagdiwang sila ng dakilang kapulungan, sapagkat kanilang iningatan ang pagtatalaga sa dambana na 7 araw, at ang kapistahan ay 7 araw. At sa 23 araw ng 7 buwan, ay kanyang pinauwi ang bayan sa kanilang mga tolda, nagalak at may masayang puso, dahil sa kabutihan na ipinakita ng Panginoon kay David at kay Salomon, at sa Israel na kanyang bayan. Ganito tinapos ni Salomon ang bahay ng Panginoon, at ang bahay ng hari, at lahat na isinaloob ni Salomon gawin sa bahay ng Panginoon at sa kanyang sariling bahay ay nagkawakas ng mabuti. At ang Panginoon ay napakita kay Salomon sa gabi at sinabi sa kanya, aking narinig ang iyong dalangin at pinili ko ang dakong ito sa aking sarili na pinakabahay na hainan. Kung aking sarhan ang langit, na anupat huwag magkaroon ng ulan, o kung aking utusan ang balang na lamunin ang lupain, o kung ako'y magsugo ng salot sa gitna ng aking bayan, kung ang aking bayan na tinatawag sa pamamagitan ng aking pangalan ay magpakumbaba at dumalangin at hanapin ang aking mukha at talikuran ang kanilang masamang mga lakad, aking ang didinggin sa langit, at ipatatawad ko ang kanilang kasalanan, at pagagalingin ko ang kanilang lupain. Ngayoy ang aking mga mata ay didilat, at ang aking pakinig ay makikinig sa dalangin na gagawin sa dakong ito. Sapagkat ngayon ay aking pinili, at itinalaga ang bahay na ito, upang ang aking pangalan ay dumuon magpakailanman, at ang aking mga mata at ang aking puso ay doroong palagi. At tungkol sa iyo, kung ikaw ay lalakad sa harap ko, gaya ng inilakad ni David na iyong ama,
at iyong gagawin ang ayon sa lahat na aking iniutos sa iyo, at iyong iingatan ang aking mga palatuntunan at ang aking mga kahatulan. Aking ngang itatatag ang luklukan ng iyong kaharian, ayon sa aking itinipan kay David na iyong ama, na sinasabi, hindi magkukulang sa iyo ng lalaki na magpupuno sa Israel. Ngunit kung kayo ay magsihiwalay, at iiwan ninyo ang aking mga palatuntunan, at ang aking mga utos na aking inilagay sa harap ninyo, at magsisiyaon, at magsisipaglingkod sa ibang mga Diyos, at magsisisamba sa kanila, aking ngang bubunutin sila sa aking lupain na aking ibinigay sa kanila, at ang bahay na ito na aking itinalaga para sa aking pangalan, ay iwawaksi ko sa aking paningin, at gagawin kong isang kawikaan at isang kakutyaan sa gitna ng lahat ng mga bayan. At ang bahay na ito na totoong mataas, bawat magdaan sa kanya'y magtataka at magsasabi, bakit ginawa ng Panginoon ang ganito sa lupaing ito at sa bahay na ito? At sila'y magsisisagot, sapagkat kanilang pinabayaan ang Panginoon, ang Diyos ng kanilang mga magulang, na naglabas sa kanila sa lupain ng Ehipto, at nang hawak sa ibang mga Diyos, at sinamba nila, at pinaglingkuran nila, kaya't kaniyang dinala ang lahat na kasama ang ito sa kanila. Kapitulo